Pinatira ng Diyos si Adan at Eva sa paraiso upang magtamasa ng kabutihan nito, lilim, prutas at pagkain. Pinagbawalan ng Diyos si Adan at Eva na kumain mula sa isa sa mga puno. Namuhay sina Adan at Eva na sumusunod sa utos ng Diyos. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Satanas at sinabi sa kanyang sarili, "Kailangan kong paalisin sina Adan at Eva mula sa paraiso." Natupad niya ang kanyang layunin sa pamamagitan ng pag-udyok sa kanila na ang sinumang kumain mula sa punong ito ay magiging isang anghel at magkakaroon ng walang hanggang buhay, kaya hindi na mamamatay kailanman. Kumain sina Adan at Eva mula sa puno. At ang kanilang parusa ay pinalayas sila ng Diyos mula sa paraiso upang manirahan sa lupa kasama ang kanilang mga anak pagkatapos nila hanggang sa araw ng paghuhukom. Sa ngalan ng Diyos, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. At sinabi namin, "O Adan, manirahan ka at ang iyong asawa sa paraiso at kumain mula rito nang masagana saan man ninyo naisin. Ngunit huwag kayong lumapit sa punong ito kung hindi ay magiging kabilang kayo sa mga makasalanan." Ngunit iniligaw sila ng demonyo mula rito at pinalaya sila mula sa kalagayan na kanilang kinalalagyan. At sinabi namin, "Bumaba kayo, ang ilan sa inyo ay magiging kaaway ng iba, at magkakaroon kayo ng tirahan at kasiyahan sa lupa hanggang sa takdang panahon." Tunay na nagsalita ang Diyos ng katotohanan. Dumating na sa lupa ang mga bisita, oo, sina Adan at Eva, at si Iblis na isinumpa na hindi iiwan ang lupa at ang mga narito na mamuhay ng matiwasay. Oo, siya ang nasa likod ng paglabas ni na Adan at Eva mula sa paraiso at hindi niya sila iiwan, pati na ang kanilang mga anak at mga apo sa kapayapaan. Dapat matutunan ng mga anak ni Adan ang aral mula sa paglabas ng kanilang ama na si Adan at ina na si Eva, at huwag silang magpadala sa bulong ng demonyo. Ngunit paano malalaman ng tao na ang nasa loob niya ay bulong ng demonyo? Kapag naramdaman ng tao na ang kanyang gagawin ay hindi niya magagawa ito sa harap ng ibang tao. Hindi lamang iyon kundi lahat ng mga kilos na maaaring magdulot ng pinsala sa anumang bagay, sa halaman, hayop o bagay na walang buhay. At ito ay mga bagay na maaaring mangyari sa harap ng mga tao, ngunit maaaring mula sa inspirasyon ni Satanas. Ngunit hindi ko iniisip na ang mga payong ito ay makakatulong kay Bani Alam. Hindi makikinabang sa payo, kundi ang mga may puso at isipan na mulat at matalino. Tingnan mo si Adan, sumakanya nawa ang kapayapaan, at si Ginang Eva, nagtatayo sila ng tolda na magbibigay sa kanila ng kanlungan? O, sa harap nila ay ang gawain ng pagpapaunlad ng buong mundo? Sa tingin mo ba ay mabubuhay ako upang makita ang mga anak ni Adan na hindi na mabilang sa dami? Hindi ko iniisip na mananatili tayo ng ganoon katagal dahil maikli ang buhay ng mga tao. Napaka-proud ko sa aking tagumpay laban kina Adan at Eva. Kinamumuhian ko si Adan mula sa kaibuturan ng aking puso. Panginoon Iblis, lahat ng ito ay puot para kay Adan. Bakit? Siya ang naging dahilan ng galit ng Diyos sa akin at ng aking pagkakatanggal sa kanyang awa. Ngunit ikaw, aming Panginoon, tumanggi kang sayangin ng isang pagkakataon. At yumuko kay Adan tulad ng ginawa ng lahat ng mga anghel. Oo, at sinabi ko, mas mabuti ako kaysa sa kanya. Nilikha mo ako mula sa apoy at siya ay nilikha mula sa putik. Tumahimik kayo, ayokong may magsalita tungkol sa paksang ito kailanman. Patawad at paumanhin, Panginoon Iblis. Hindi namin intensyon na guluhin ang iyong gabi ng kasiyahan. Anong masayang gabi ito na pinag-uusapan ninyo ang mga ganitong kasuklam-suklam na salita? Kayo ay mga hangal, paumanhin.
Panginoon, Simulan natin ang ating pagdiriwang sa pagtaboy kay Adan mula sa paraiso. Oo, magdiwang tayo, ngunit nais ko kayong maging malakas sa kasamaan, hindi sa kabutihan. Dapat tayong magdiwang taon-taon sa okasyon ng paglabas ni Adan at Eva mula sa paraiso. Sumali kayo sa pagdiriwang. isang demonyong ideya, ngunit hindi iyon sapat. Kailangan nating idagdag sa tagumpay na ito ang iba pang mga tagumpay laban sa mga anak ni Adan. Kailangan nating magplano. Hanggang sa masira si Adan sa lupa, hindi natin kayang si Adan dahil siya ay madalas umiyak at humingi ng tawad sa Diyos at pinatawad siya ng Diyos. Tama. Dapat tayong magtungo sa mga anak ni Adan dahil mas madali silang maabot. Kayong mga hangal, iwanan ninyo sa akin si Adan at Eva. At makikita ninyo kung ano ang gagawin ko sa kanila. Pakikinig at pagsunod, aking Panginoon. Pakikinig at pagsunod, sapagkat natututo kami mula sa iyo, o demonyo. At kami ay nananatiling iyong mga mag-aaral. Oo, ako ang inyong guro at patuloy kayong matututo mula sa akin habang buhay. Kaya't simulan na natin ang pagdiriwang. Kafasdal, umalis kayong lahat. Walang pagdiriwang ngayon. Alam nyo ba, nanganak si Eva ng 2 anak na lalaki at babae. Oo, labis kaming natuwa sa balitang ito sapagkat kailangan ng lupa na mapuno ng tao at ngayon ay nadoble na ang bilang. Si Adan, sumaka niya nawa ang kapayapaan, ay isang mabuting tao at may kaalaman. At siya ay nakikitungo sa lahat ng may kabutihan. Oo, ganun nga siya at labis ang aking kasiyahan sa pagkabigo ni Iblis na tuksuhin si Adan upang maghasik ng kasamaan sa lupa. Natutunan ni Adan ng mabuti ang unang aral at hindi ko iniisip na magagapi siya ni Iblis. Ang takot ay mula sa mga anak ni Adan na maniwala sa mga kasinungalingang pangarap ni Iblis. Oo, ang takot mula sa mga anak ni Adan ay hindi pipigil kay Adan na magbigay ng payo sa kanila at tuturuan niya sila mula sa itinuro ng Diyos sa kanya. Ang mahalaga ay magkaroon sila ng determinasyon na makinabang mula sa payo at lumayo sa tukso ng demonyo. Oo, ang mahalaga ay ang tagumpay sa pagsubok, lalo na't si Iblis na isinumpa. Pinapaganda niya ang mga masasamang bagay upang magmukhang maganda sa harap nila. Oo, hindi iiwan ni Iblis ang mga propetang ito sa kanilang kalagayan. Hindi. Huwag mong itapon, Adan, ang mga bato. Hindi, Adam, hindi kita iiwan. Definitely! Napagod na ako kay Adam. Sinasabi niya sa akin, umalis ka, Satanas. Natalo ako ni Adam. At hindi ko siya kayang talunin. Umalis ka, Satanas. Umalis ka, Satanas. Malalaman ng lahat ng nilalang sa mundong ito ang aking kapalaran. At hindi ko hahayaan si Adam na makawala sa aking mga kamay. Pati ang mga ibon ay tinutuya ako, kinamumuhian ako at mahal si Adam. Hindi ko siya iiwan sa kapayapaan. Lumaki na ang anak ni na Adam at Eva at nagsimula ng maglakad sa lupa. Nagkaroon din sila ng 2 bagong anak, isang lalaki at isang babae. Ang mga anak na ito ang magpapaunlad sa lupa at pupunuin ito ng mga tao. Ngayon, may 6 na tao na sa mundo at sa lalong madaling panahon ay dadami pa sila. Ngunit hindi mo sila makikita na hindi mabilang.
dahil aabutin ito ng mahabang panahon. Kalmahin mo ang iyong sarili dahil aabutin ito ng daan-daang taon at ang buhay ng mga bulaklak ay maikli. Napakatanga. Tanging Diyos lamang ang nagtatakda ng haba ng buhay ng bawat nilalang sa mundo. Mukhang nanganak na naman si Eva ng 2 pang anak. Pagpalain nawa ng Diyos ang lahi ni Adam at ingatan sila mula kay Satanas. Oo, dahil puno siya ng galit sa mga anak ni Adam at nais niya silang pahirapan. Ngunit tinuturuan ni Adam ang kanyang mga anak mula pagkabata ng lahat ng bagay upang sila ay makaunawa. Lumipas ang mga taon at nananatili tayong walang magawa laban kina Adam at Eva naman. Sapagkat sila ay laging nananalangin at humihingi ng tawad sa Diyos, hindi natin nararamdaman ang kasiyahan sa ating taunang pagdiriwang ng pagpapatalsik kina Adam at Eva mula sa paraiso. Matapos nating salakayin si Adam, sa lahat ng mga taong ito, tama ka. Tulad mo, nararamdaman ko rin ang pait ng kahihiyan at pagkabigo. Hayaan mong kami naman ang magbulong kay Adam? O baka sakaling magtagumpay tayo? Oo. Ginoo, kailangan nating kumilos upang pigilan ang mga tagumpay ni Adan. Hindi natin susubukan kay Adan sapagkat kahit magtipon ang lahat ng mga demonyo, hindi nila siya kayang talunin sapagkat siya ay isa sa mga tapat na lingkod ng Diyos at wala tayong magagawa laban sa Kanya. At ano ang gagawin natin tungkol dito? Dumami na ang mga anak ni Adan at hindi natin sila iiwan sa kanilang kalagayan. Kailangang magdusa si Adan sa kalungkutan dahil sa kanilang mga ginagawa. Mula noon ang mahalaga at napakahalaga maliit na demonyo ay bumalik tayo sa tamang landas at sisimulan na natin ang gawain ngayong narinig at naintindihan o tukso sa mga anak ni Adan. Pinatay ng isa sa mga anak ni Adan ang kanyang kapatid. Oo, nagkaroon ng alitan sa pagitan nila at pinuno ng demonyo ang puso ng mamamatay tao. Tingnan mo doon, hindi niya kayang ilibing ang kanyang kapatid sa ilalim ng lupa. Umiiyak ang anak ni Adan dahil hindi niya alam kung paano ilibing ang kanyang kapatid tulad ng mahinang uwak. Sa ngalan ng Diyos, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain, kaya't hinikayat siya ng kanyang sarili na patayin ang kanyang kapatid at pinatay niya ito. Kaya't siya ay naging isa sa mga talunan. Kaya't nagpadala ang Diyos ng isang uwak na naghuhukay sa lupa upang ipakita sa kanya kung paano itago ang kahihiyan ng kanyang kapatid. Sinabi niya, "Aba, hindi ko ba kayang maging tulad ng uwak na ito at itago ang kahihiyan ng aking kapatid?" Kaya't siya ay naging isa sa mga nagsisisi. Tunay na sinabi ng Diyos ang katotohanan. Si Adan, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagdarasal para sa kanyang anak habang siya ay malungkot. Dumadaloy ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ito ay isang malaking trahedya at ang unang insidente ng pagpatay sa ibabaw ng lupa. Natalo namin ang mga anak ni Adan at hindi nakatulong sa kanila ang kanilang natutunan. Dapat nating ipagpatuloy ang mga tagumpay laban sa mga anak ni Adan hanggang sa araw ng paghuhukom. Gagawin naming magpatayan, magnakaw, at gumawa ng kasamaan.
Namatay si Adan, sumakanya nawa ang kapayapaan, matapos niyang paunlarin ang lupa at hindi ito sirain. Pinayuhan niya ang kanyang mga anak bago siya namatay na huwag sundin ang mga yapak ng demonyo. Oo, binalaan niya sila laban kay Iblis at sa kanilang mga sarili at pinaalalahanan sila na ang Diyos ay iisa, baka sakaling maalala ng sangkatauhan ang payo ni Adan.